Ayan, magandang hapon sa ating lahat, magandang araw sa ating lahat, sa ating mga viewers, sa ating subscriber, sa ating mga supporter. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kay One Ride Motoserye. At today po, nandito tayo ngayon sa Barangay Bakungan, and I believe it's part of Bakungan. So, as you can see guys, grabe, sobrang ganda ng view dito. Ayan, so nakikita nyo naman, ang ganda talaga. So, ang maririnig mo lang dito ay ang katahimikan at saka yung huni ng ating yan, alon. Yan. So today guys, nandito tayo para i-review si Titan 250, okay, RFI. So ano na ba siya pagkatapos ng almost 3 months. Ayan. So nasa 3,000 kilometer na yung natakbo niya. At kumusta naman siya? So this is an honest review para sa akin as a Rossi Titan user. Ayan. So kung makikita nyo guys, nandito siya sa likod natin ngayon. Ayan. So makikita natin ano yung mga pwede nating pros and cons na pwede nating ma-share sa ating mga Titan user at saka sa mga planong bumili ng Rossi Titan 250 Fi. So simulan na natin guys. Woohoo! Ayan, sisimulan natin guys sa pag-start ng ating speedometer. Ayan. O yung panel natin, yung gauge panel natin. So guys, ang napansin ko lang ha. So fronts mga cons niya lang ay kapag halimbawang inisprayhan natin siya or nagpapa-washing tayo ng ating motorsiklo, pumapasok yung moist dito sa may bandang area dito. So yun lang yung nakita ko, and then after that kapag nainitan siya, nawawala din siya. So yun lang yung aking nakikita na cons about sa panel niya. Okay? So, kung makikita nyo guys, ayan, 3,582 na yung natakbo niya. Okay? So, maliban dyan, ano pa ba yung nakita ko na possible na cons niya? Yun lang, pag halimbawang maulan, maputik, talagang umaabot yung putik niya dito sa ating likuran. Yan lang naman din yung mga pros and cons niya. And then yung kadena niya, so check nyo lang palagi yung kadena, kasi yung kadena niya minsan kapag naglo-long drive tayo, madali siyang ano tawag yan dyan, lumuwag. So time by time i-check nyo lang yan siya. And then cons lang, meron akong nakitang leakage. Yan sa may bandang, sa may makina niya. Ayan oh. So hindi ko alam kung medyo maluwag lang yung paghigpit ng doon sa kanyang valve or yung sa kanyang tinatawag na gasket. So far guys, yun lang ang nakikita ko na cons sa kanya. Okay, so pagdating naman sa ito pa pala, minsan ito nagkakaroon dito ng moist sa may gilid nito, pero the rest wala naman. So I don't know kung factory defect siya or yung nailagay na ano ay hindi talaga tight sealed or sealed siya. So one of these days lalagyan ko siya ng sealant doon sa loob o yung gasket maker para hindi pumasok yung moist sa kanya. More than that guys, wala naman. More than that, wala na akong masasabi. Okay, pagdating naman sa cons guys, top speed ko dito sa ating Rossi Titan ay nasa 130-35. Yan ang takbo niya. So papakita natin sa inyo one of these days yung video ng 135 niya. Yan, so pagdating sa seat, okay talaga, very comfort. Makina, tangke niya pala 17 liters. So okay, goods na goods siya para sa long drive. And then pagdating naman sa side mirror natin, kitang-kita siya. I wish lang na sana yung susunod ay medyo pabilog siya para bumagay siya doon sa headlight. Suggestion lang Rossi. Yan, sana maging pabilog siya para medyo babagay siya doon sa forma ng ating Rossi Titan. Ayan. So pagdating naman sa lights, napakaganda guys, napakaganda. Okay? Kitang-kita talaga sa umaga at saka sa gabi na kapag nagsisignal ka. Ayan, pagdating sa braking system, napakaganda rin ang braking system niya. Siguro ano lang, concern ko lang sa mga bago na nagbumotor. Para hindi dumulas yung likod niyo at sabi niyo na medyo madulas yung gulong. I think it's not the gulong eh. The thing is that yung papaano natin ginagamit yung ating tinatawag na synchronized na pagbi-brake, okay, ng front at saka ng rear natin. So para iwas slippery guys sa mga pa-curve at saka mababasa, minor at the same time sabay yung brake natin ng ating
mild brake ng ating front at saka rear natin. Ayan, so ano pa ba? Mamaya i-reveal natin kung gaano kaganda yung ating Rusi Titan Classic. Kasi sabi nila nga daw medyo parang Rusi sorry, pero nagkakamali po kayo pagdating dyan. So kung nakikita nyo yung emblem na ito, papakita ko sa inyo, i-reveal ko kung yan ba talaga ang totoong, ito ba ay Vogue talaga o Boji sa China. Ayan. So guys, napansin ko, i-reveal ko sa inyo ha. Ito palang ating Rusi Titan ay hindi talaga manufactured ni Rusi. Totoo naman, di naman. Ayan. So, nakikita nyo guys, ito. Ayan o. Babanggitin ko B-O-G-E. Yan. So guys, kung mapapansin nyo, yan yung nakalagay dyan na isang part ng material or isang part ng motorsiklo natin na nakalagay na mismo pagbili ko o pagkuha ko ng motor, nandyan na yan siya. So nagpapatunay lang na di kalidad yung ating motorsiklo dahil ito ay talagang Boji or Boji. Ayan. So ano pa ang nagustuhan ko dito ay meron siyang tagin dyan, charging port. Ayan. So may charging port, nagamit ko na siya kanina kasi nalobat yung phone ko. So may charging port pala siya. Ayan o, nakaganda. So hindi mo na kailangan ng magdala ng power bank pag naglo-long drive ka kasi meron na siya. And then ano yung na-upgrade ko na dito sa motorsiklo ko? Papakita ko lang sa inyo. So naglagay ako dito ng upgrade ko, ito. Yan, yung phone holder at saka itong lalagyan natin o yung hawakan natin ng pwede nating ilagay ng mga accessories like yung sa ating iPhone o GoPro. Yan, dito pwede nating isabit dito siya. At saka ano pang in-upgrade ko? In-upgrade ko, naglagay ako ng tinatawag natin na yan, naglagay ako ng signal light. Yan, naglagay ako ng signal light sound para mas madaling marinig at hindi natin nakakalimutan kapag halimbawa tayo ay nagda-drive, nakakalimutan natin minsan nakasignal tayo. So nilagyan ko siya para at least kahit paano naman ay fully aware tayo na tayo ay nakasignal. Ayan. So kagandahan niya pa dito, kapag in-on mo yung switch on mo yung tawag yan dyan, yung susian ay naka-daylight park na agad siya or daylight na siya. So quality talaga siya from Europe kasi sa Europe daw ganyan na yung mga formahan ng mga motor doon. So guys, so far yan lang yung aking review para sa ating Rusi Titan 250. Kung tatanungin nyo ako, am I satisfied sa performance niya? Yes na yes ang aking sagot dyan mga ka-wonder. Napakaganda, talagang suwabing-suwabe yung ating Rusi Titan 250. Proudly, hindi siya Philippine made, pero dahil inangkat siya ni Rusi, proud tayo na dahil merong naglakas loob na isang kumpanya ng mga motorsiklo na kumuha ng mga ganito kagaganda, futuristic at mapormang motorsiklo na talagang swak na swak din sa budget mo. Sabi nga sabot-sabot lang, pero guys, maraming nag-a-admire dito sa amin sa Palawan. Since dito kasi sa Palawan guys, ay 3 pa lang ang meron dito sa Palawan ito. Itong Rusi Titan Classic na to. At para sa akin, sa aking paggamit, napakaganda niya. Sobrang satisfied ako sa motorsiklo na ito. Sa performance siya, sobrang ganda ng performance siya. Although may mga nakikita ako na nag-upgrade naman kanilang Rusi Titan para mas lalong mag-improve yung kanilang power. For now, sa akin, all stock yan siya. At napakaganda talaga ng performance niya. Hindi ka magsisisi sa performance niya. Yun lang guys, maraming salamat for watching. Please comment down below kung meron tayong mga dapat i-clear, meron kayo napansin na mga dapat nating i-correct. Thank you very much again for subscribing. Maraming salamat at sana sa ating mga ka-Rusi Titan user dyan, meron tayong natutunan at nalaman patungkol sa ating Rusi Titan. Thank you very much guys. Have a safe ride safe and ride smart.